Sa kailaliman ng malawak at misteryosong karagatan, may isang nilalang na mas malaki pa kaysa sa anumang hayop na nabubuhay sa lupa. Mas malaki pa kaysa sa mga dinosaur. Ito ang blue whale, na may siyentipikong pangalan na Balaenoptera musculus. Ang blue whale ang pinakamalaking hayop na nabuhay sa kasaysayan ng mundo. Maaari itong umabot ng hanggang 30 metro ang haba, katumbas ng 3 bus na magkakadikit, at tumimbang ng higit 150 tonelada. Ngunit sa kabila ng laki at lakas nito, isa itong tahimik at mapayapang nilalang. Sa dokumentaryong ito, ating aalamin kung paano nabubuhay ang blue whale. Ano ang kinakain nito? Bakit ito muntik nang maubos? At ano ang kinabukasan ng higanteng ito sa karagatan? Ang blue whale ay kabilang sa grupo ng mga baleen whale. Wala itong ngipin. Sa halip mayroon itong baleen plates. Parang malalaking kalikay sa loob ng bibig nito. Ito ang ginagamit sa pagsala ng kanilang pagkain. Ang puso ng blue whale ay kasing laki ng isang maliit na sasakyan. Ang dila nito ay maaaring kasing bigat ng isang elepante. Kapag ito ay humihinga, naglalabas ito ng tubig, na maaaring umabot ng 9 metro ang taas. Parang isang fountain sa gitna ng dagat. Sa kabila ng kanilang laki, kaya nitong lumangoy ng hanggang 30 kilometro bawat oras kung kinakailangan. Nakakagulat ngunit totoo. Ang pinakamalaking hayop sa mundo ay kumakain ng isa sa pinakamaliit na nilalang sa dagat. Ito ay ang krill. Ang krill ay maliliit na crustacean na parang hipon. Sa isang araw, maaaring kumain ang blue whale ng hanggang 4 na toneladang krill. Katumbas ng isang dump truck. Kapag oras na ng pagkain, ibinubukan nito ng malaki ang kanyang bibig. Sumasalok ng tubig na may kasamang krill. At saka isasara ang bibig nito. Pagkatapos itutulak palabas ang tubig gamit ang dila. At may iwan ang krill sa baleen plates. Ito ay tinatawag na filter feeding. Ang blue whale ay matatagpuan sa iba't ibang karagatan ng mundo. Mula sa malamig na tubig ng Antarctica, hanggang sa mas maiinit na bahagi ng Pacific at Atlantic Ocean. Isa itong migratory animal. Ang mga migratory na hayop ay mga species na cyclically at predictably na naglalakbay sa mga hangganan ng bansa o jurisdictional boundaries. Tuwing tag-init, pumupunta ito sa malamig na lugar kung saan maraming krill. Tuwing taglamig, lumilipat ito sa mas maiinit na tubig upang manganak. Ang paglalakbay na ito ay maaaring umabot ng libu-libong kilometro. Ang baby blue whale, o calf ay ipinapanganak na may habang 7 metro. At timbang na 2 hanggang 3 tonelada. Katumbas na bigat ng isang taxi. Umiinom ito ng gatas ng ina na nagpapataba sa kanila. Halos 40 hanggang 50% na fat content ang kanilang konsumo. Dahil dito, tumataba ito ng halos 70 kilo bawat araw. Ang ina at anak ay magkasama sa loob ng ilang buwan. Hanggang matuto ang anak na mabuhay ng mag-isa. Ang blue whale ay kilala rin sa paggawa ng pinakamalalakas na tunog sa mundo ng karagatan. Ang kanilang awit ay maaaring marinig sa daan-daang kilometro sa ilalim ng dagat. Ginagamit nila ito para sa komunikasyon. Lalo na sa panahon ng paghahanap ng kapareha. Ang mga tunog na ito ay mababa ang frequency. At halos hindi naririnig ng tao nang walang espesyal na kagamitan. Noong ika-19 at ika-20 siglo, nagsimula ang malawakang panghuhuli ng balyena. Dahil sa laki at dami ng langis na makukuha sa katawan nito. Naging target ang blue whale. At libo-libong blue whale ang pinatay. Namuntik na silang maubos. Noong 1966, ipinagbawal ng International Whaling Commission ang panghuhuli ng blue whale. Unti-unti silang dumadami. Ngunit hanggang ngayon sila ay itinuturing pa ring endangered. Hindi man sila hinuhuli ngayon, may mga bagong panganib. Dahil sa climate change na aapektuhan ang dami ng krill. Ship strikes na babangga ng malalaking barko. Noise, pollution nakakaapekto sa kanilang komunikasyon. Plastic at polusyon sa dagat. Ang mga problemang ito ay tahimik ngunit seryosong banta sa kanilang kaligtasan. Ang blue whale ay hindi lamang isang nilalang. Ito ay simbolo ng kalakasan at kahinaan ng kalikasan. Isang higanteng kayang maglakbay sa buong mundo. Ngunit maaari pa ring maapektuhan ng gawa ng mga tao. Ang kinabukasan ng blue whale ay nakasalalay sa ating mga desisyon. Pagbawas ng polusyon, pagprotekta sa karagatan, pag-aalaga sa ating planeta. Dahil kung mawawala ang higanteng ito, mawawala rin ang isang mahalagang bahagi ng balanse ng ating mundo. At sa kailaliman ng dagat,
Patuloy na aawit ang blue whale. Isang paalala na ang kalikasan ay napakaganda. Ngunit nangangailangan din ng ating pangangalaga.